Hi guys, welcome back sa aking munting channel. Kung hindi pa natin alam paano tayo mag-update sa ating tax kay Google AdSense na nakakonect sa ating YouTube account, i-search na lang natin yung Google AdSense at doon na nga po tayo mag-login. At dito na nga ako, mag-login na nga ako para ma-share ko sa inyo kung paano ko ito ma-update. At pinindot ko lang tong sign in para maka-sign in na tayo sa ating account kay Google AdSense. At i-login ko lang ang aking Google AdSense account dito. At pag na-time na natin kompleto, i-next na nga po natin. Din dito may authenticator nga po yung Google AdSense ko, kaya ito ang lumabas. Nilagyan ko siya ng authenticator para mas safe ang ating account. Then ito nga po ang lumabas. Kailangan pa natin itong pindutin kung ako nga po ang gumamit ng account ko. At nang napindot ko na ang yes it's me, ito na nga ang lumabas. Nasa home na ako ng aking Google AdSense. Then i-check na nga po natin dito sa ibabaw. May makikita tayong may notification naka-red color siya. Pwede din naman tayo mag-direct dito ng pindot para ma-direct tayo doon sa ating tax payment settings. Kung wala naman talagang notification sa inyong account na nakaganyan, ipunta na lang po tayo sa ating payment settings. Kailangan pa po natin i-stop site ang ating mobile browser. Punta tayo dito sa tatlong dots at may tabi na may na-circular na red. Then, pindutin na nga po natin ang desktop site dyan. Tapos natin pala ma-desktop site, balik tayo sa ating home Google AdSense. Then, makikita natin may notification. Pwede din direct natin dyan pindot. Then, pwede din natin dito sa may tatlong bar sa left side. At kung na-open na natin ang tatlong bar dito, i-click na natin ang ating payments. At dito din pala natin makita ang ating payments. Pindutin na nga natin ang ating payments. Next, payment info na naman ang ating pindutin. Pag na-click na natin ang payment info, hintayin na lang natin ma-open dahil mag-process nga po siya. At makikita natin may submit new form. Pindutin na nga po natin. At na-open na natin pero makikita natin na make a new form na naman tayo. Then pindutin na lang natin ang make new form. Yung circle na kulay red, yan ang pindutin natin. Then, dito na nga po, makikita natin yung payment account natin sa kay AdSense. Yan, basahin nyo na lang po yan. Then, sa ibaba yun. Pang last na po guys, ay makikita natin ang start new form. Then, pindutin na nga po natin. Scroll down nyo lang siya. Then, scroll down ko pa ulit. Then, makikita na naman natin yung start form. Pindutin nga po natin ang start form. Then, kailangan pa pala natin ilagin ang ating Google account for verification ni Google AdSense. Dito naman sa next page ay kailangan nating lagyan ng check yung individual. Then, i-next na natin. Then, dito naman sa are you citizens or residents of the United States, no nga po tayo dahil dito nga po tayo doon. Pagkatapos nating makapili, ito next na nga po tayo, select W-A tax form type. Then, ito nga ang pinili ko, W-8 bin. Pinutin lang yung, then scroll up natin siya para makita natin sa ibaba. Then, dito start W8 bin form, pindutin nga po natin to. At wag lang muna natin i-cancel, hintayin lang natin na ma-open ulit. Dito makikita natin sa payment na may next. Ayan. Then, scroll down na natin siya. Then, yung foreign TIE natin. At andyan na nga pala yung name ko, automatic na siya lumabas. Ito naman sa country, lagyan natin. Pagkatapos, scroll down na. Then, pag nakapili na tayo ng ating lugar, at dahil nasa Philippines ako, Philippines ang pinili ko. Then, dito na nga sa foreign TIN, i-type ko lang dito yung TIN ko. Then, next na nga po tayo para punta na nga tayo dito sa ating address. Sa pinakaibaba, makikita natin yung ating details na kinubiran ko. Kailangan natin siya ma-double check. Then, dito naman sa permanent address natin, lagyan lang natin ng check. Then, sa ibaba, may Philippines na nga po siya. Then, street address natin. At kailangan i-type natin dito ang ating exact address. Sa akin kasi kinopya ko yung, kung ano yung nasa ID ko, yung SSID ko, dito, yun din ang kinopya ko dito ko. Same talaga yung info ko dito kay Google AdSense at sa aking SSID. Then, pag nakompleto na natin i-type dito ang ating address, dito sa ibaba, meron na siyang mailing address. Check na lang natin kung same ang ating address sa mailing. Sa akin kasi same lang yung napadala si Google AdSense sa akin. Same lang. Dito naman sa next, pindutin na nga po natin at hintayin lang natin. Huwag na natin i-cancel para hindi tayo pabalik-balik. Then ito, makikita na natin na mayroon na namang ibang payments info na katanungan. Dito naman sa are you claiming, lang ang dapat natin pindutin. Ito lang reduce withholding rate. Ito lang talaga ang pinili ko. Then next natin, ito na ang makikita natin. Lagyan ulit natin ng country. Residents of the following country with missing income. At lagyan pa pala natin ng check tong residents the following country within the meaning of. At pati na yung Philippines natin, kung asan ang lugar nyo, yun ang ilagay nyo dito.
Scroll up na natin para makita natin yung special rates and condition. Then, pindutin lang natin tong tatlong box, lagyan na ng check. At kung malagyan na natin ng check ang ating box, makikita natin may katanungan siya sa article and paragraph. At nalagyan na natin ang tatlong box, nalagyan na natin ng check, then makikita natin ang article and paragraph. At ayan ang pinili ko guys. Withholding rate nga po, 15% lang ang pinili ko. At dito naman sa second box ay makikita natin yung ating article and ito nga po ang pinili ko guys. At dito naman ang pinili ko sa services and business income. Then sa withholding rate, 0. Dito naman 0 lang ang 0 reduce ang napili ko. Then dito nga po sa ibaba ay lagyan na nga po natin ng check. Dito naman sa motion, picture, and TV royalties, nilagyan ko lang ng check ang box ko. At ito na nga pala ang napili kong article 13. Then dito naman sa withholding rate, ito 15% reduce ang pinili ko. Makikita nyo may box pa as a tax resident. Nilagyan ko na lang ng check dyan. Then pindutin lang nga natin ang next. After pindot natin sa next ay makikita natin dito na nag-processing nga po siya. Hintayin na lang din natin para pila pa natin na ang lahat. At scroll up natin guys para makita natin ang ating activities and services performed in UAE. Dito nilagyan ko lang ng no. Then i-click next nga po natin para malagyan din natin ng check ang I certify that the services provided. Yan, nalagyan ko na ng check. Then scroll up naman natin para ma-next na naman. Then pindot ulit tayo sa next para makita natin yung tax reporting. At ito nga po guys, basahin lang muna natin to. Then scroll up natin siya para makita din natin. At nilagyan ko lang ng check ang I accept paperless delivery agreement. Then click next para ma-preview na natin. At ito na pala yung documents ko. And lagyan ko lang ng check ang I confirm that I have reviewed the generated tax documents. At pwede din natin ito ma-download guys dito sa gitna niya. Pero kung sa PC po kayo makita. Then click next natin para makita na natin yung certify and signed. And lagyan natin ng check tong naka-box under penalties of perjury. I declare that. Then scroll up natin siya pataas ulit para makita na naman natin na yung iba pa nating lalagyan ng check. At ito nga po guys, pwede unchanged status kung na-change na palitan natin yung info natin, pwede lagyan ng check. Kung wala, pwede, huwag na lang lagyan. Kung wala naman tayong binago, hindi na lang natin lagyan ng check. At hindi ko na lang nilagyan ng check dito dahil wala naman akong binago sa. Then scroll up natin ulit guys. Then dito naman sa your signature, dito lagyan pa natin, pipili pa tayo dito. At dito naman sa signature, sinagutan ko ng yes. Nilagyan ko lang. Then scroll up tayo para makita ulit dito sa baba. Then dito na nakita na yung name ko, naka-automatic na. At hindi na pala ito ma-edit guys, itong naka-signature ko. Hindi na siya mataypa ng name, automatic lumabas na yung name ko. Parang ito na ang ending guys. I-submit na nga po natin para ma-approve na ni Google AdSense. At hintayin na lang natin na mag-response na si AdSense. At ayan guys, makikita naman natin dito kung naka-approve na nga ba yung na-submit natin. At ito guys, na-approve na nila yung in-update kong tax info ko. At ayan guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, follow and subscribe for more videos tutorial. Maraming salamat!